Alamin naman natin ang sitwasyon sa Valenzuela, Navotas at Malabon na nasalanta rin ng baha. May report si Micaela Papa. Micaela? Sandra, naku, ngayon lang ay nagsimula na naman ang malakas na ulan na dito nga banda sa boundary ng Malabon at Valenzuela sa MacArthur Highway. Pero for most of the morning, maganda na yung lagay ng panahon. Kaya naman maraming residente nga ay lumabas na at dahil balik trabaho na naman sila ngayon, sinuong nila yung mga baha na mula tuhod hanggang dibdib pa rin ang taas sa maraming bahagi dito sa Camanava area. Particular nga dito sa bahagi ng Malabon, sa aming pag-iikot kanina, nakita namin na particular itong MacArthur Highway nga ginawa na lang na parking lot dahil nga sa taas ng baha, yung mga sasakyan, mga kotse, mga bus, hindi na nangakas na sumuong dito o lumusong sa baha. Kaya naman pinarking na lang nila along MacArthur Highway at itong mga tao na lang mismo ang bumaba at tumawid nga dito sa malailog na nabuo sa MacArthur Highway. Dito naman sa MacArthur Highway nga, parang nagkaroon ng terminal dito banda sa Tulyakan na bridge kung saan pwede kang mag-arkila ng iba't ibang improvised na pampalutang na pwedeng magtawid sa'yo dito sa ilog na nabuo. Pwede kang mag-arkila ng pedicab. Meron ding mga drum na ginawang bangka at nakita nga natin yung ilan ay nakasakay pa sa mga lumang refrigerator. At ang bayad daw dito ay 50 pesos hanggang 100 pesos kada tao. Pero yung mga residente naman, yung mga taong gumagamit itong mga pampalutang na to, hindi naman nila iniinda yung napakataas na pamasahe dahil nila kailangan talaga nilang makapunta sa kanilang trabaho at sa kanilang tahanan ngayong umaga. At isa nga sa mga pinaka-apektadong lugar dito sa Camanava, Sandra, yung Barangay Nyugan sa Malabon na hanggang ngayon ay completely isolated pa rin daw dahil lampas tao pa yung baha doon. Kanina nga nakita na natin yung mga rescuer ng isang private rescue team at pati na ng Malabon PNP at ng Philippine Coast Guard na nagtangkang pumunta nga papunta dito sa Barangay Nyugan upang mag-abot ng tulong. Sa tala ng mga rescuer ay nasa 2,000 na katao ang stranded dito sa barangay na ito at ang pangunahing pangangailangan nila ay tubig at ready-to-eat na pagkain dahil nga lampas tao yung baha dito ay wala silang access sa water supply, wala rin kuryente, so hindi sila makapagluto ng mga naimbak nila na pagkain unless nga ready-to-eat ito. So ayon nga kay Bong Padua, Public Information Officer ng Malabon, sa kasalukuyan ay may mga 2,093 families na sa iba't ibang evacuation center, that's 29 evacuation centers sa bayan ng Malabon. At 17 barangays ang apektado ng mataas na baha. Kasama nga dyan yung Barangay Nyugan, Barangay Tinajeros, Barangay Catmon at Barangay Potrero. At sabi nga niya Bong Padua, bukod nga dun sa pagkain at tubig na pwedeng i-donate ng mga magagandang loob, pwede rin kung gusto rin sana nila kung may maaaring nag-donate ng mga boats dahil nagkakakulangan nga ng mga boats na gagamitin para sa mga rescue and relief operations dahil nga karamihan pa rin ng Malabon ay lubog sa baha. Sandra? Oo nga, Micaela, hindi biro yung 2,000 na stranded doon. So, sa ngayon, paano nakakausad yung relief operations ng local government kung kulang pala sila sa resources gaya ng boat, sabi mo nga, at saka pagkain at gamot para dito sa mga residente na to? Ganun nga, Sandra, pa isa-isa na lang na rescue boat ang nagpupunta dito sa mga isolated areas na ito. Kanina nga nakita natin yung Malabon PNP, 2 rescue boat yung pinadala nila papunta dito sa Barangay Nyugan. At isang ang iniinda nitong lokal na pamahalaan, nasasayang daw itong kakaunti na nga lang na rubber boats na ginagamit nila, nagagamit pa sa mga rescue operations na bigo naman kasi yung mga tao daw mismo ayaw mag-evacuate sa kanilang mga tahanan. So parang kagabi daw nagpapatawag ng rescue. Kaso nga lang nung medyo gumanda-ganda na yung lagay ng panahon, pagdating naman ng rescue boat doon sa Barangay Nyugan, yung mga tao naman daw ayaw nang umalis sa kanilang tahanan dahil hinintay na nga lang doon nilang pumupa yung baha at sabi nga nila, babantayan na muna nila yung mga gamit nila kaysa naman manakawan pa sila at wala silang maiwan na kagamitan pagkatapos nitong delubyo na ito. Pero panawagan nga nitong PIO, si Bong Padua, sa mga tao, sa mga residente ng Malabon, magsilikas na. Kahit nga mukhang medyo maganda na yung lagay ng panahon, magsilikas pa rin sila dahil nga sa abiso ng pag-asa, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan hanggang bukas. So pinangangambahan nga nitong pamahalaang lokal ng Malabon, yung pagtaas uli nitong Tulyakan River. So baka umapaw daw ulit
ayaw niyang mabigla na naman yung mga residente. So sa ngayon, huwag na daw maghintay ng rescue kung kaya lumikas na papunta sa mga evacuation center, Sandra. Mika, so ang pwedeng mangyari ngayon, yung mga bangka na gagamitin sana sa pag-rescue, pwedeng gamitin na lang sa paghahatid ng pagkain dun sa mga ayaw naman lumikas at stranded na sa kani-kanila mga bahay? Tama yan, Sandra. Actually, ganun na nga yung nangyayari sa karamihan ng mga rescue operations ngayon sa mga nakausap natin kaninang rescuers nitong private rescue team, pati na ng Malabon TNT. Parang priority na nga nila ngayon yung pag-aabot na lang ng pagkain dahil nga isolated itong mga lugar na ito at hindi naman sila, ayaw nilang magpa-rescue yung mga residente dito. So parang nag-aabot na lang sila ng pagkain at sa ngayon, tinapayagan muna nila yung mga tao na manatili sa kanilang bahay. Hindi nga daw nila mapuwersang mag-evacuate itong mga to. Pero may mga ilan pa rin mga rescue teams na nag-iikot-ikot para dun sa mga nangangailangan talaga ng rescue. Katunayan dito nga sa Valenzuela in particular, mayroong 5 na i-report simula kahapon na inanod dito sa kahabaan ng Tulyahan River. So, yun nga, may mga rescue teams lang ng Valenzuela Rescue na nag-iikot-ikot at sa ngayon wala pang natatagpuan sa 5 inanod na ito, Sandra. Alright, maraming salamat sa iyo, Micaela Papa.